Magandang araw, narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Mother Tongue. Ang ating paksa ay paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan at pagsunod sa panuto. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahang nakagagamit ka ng mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng mga simpleng karanasan at sa pagbibigay ng mga panuto. Natatandaan mo pa ba ang mga pangyayaring naganap sa iyong buhay? Kaya mo bang isalaysay ang mga iyon? Alam mo ba ang tawag sa mga ito? Magaling! Ang karanasan ay tumutukoy sa mga pangyayari sa iyong buhay na naganap o natapos na. Masasabing ang mga nagawa, naisip, pati ang naaamoy, nalasahan, nahawakan, nadama at narinig mo ay mapapasama na sa iyong karanasan. Halimbawa, may tinulungan kang isang tao. Nagpasalamat siya sa iyo. Dahil dito, nakadama ka ng kakaibang saya sa iyong ginawa. Alam mo na ngayon ang pakiramdam ng nakatutulong sa iba at tapat na pinasasalamatan. Sa pagsasalaysay mo ng mga simpleng karanasan at sa pagsunod sa panuto, madalas na gumagamit ka ng salitang kilos o pandiwa. Kung naaalala mo, tinatawag na pandiwang pangnagdaan ang tawag dito. Nangangahulugan na tapos na o naganap na. Paano nga ba isinasalaysay ang isang simpleng karanasan? Pakinggan ang kwentong ito. Sa aming bakuran. Napakaganda ng aking umaga, wika ni Annie. Pumasyal ako kasama si Nanay Bing sa halamanan bago pa sumikat ang araw. Nakita kong namumukadkad na ang bulaklak na rosal na itinanim namin noong isang buwan. Hinawakan ko ang bulaklak. Inilapit ko ito sa aking ilong. Napakabango pala ng amoy ng rosal, nasabi niya. Diniligan ko rin ito upang mas maging maganda at malusog. Tingnan muli ang mga salitang may salungguhit. Ang mga salitang pumasyal, nakita, itinanim, inilapit, nasabi, at diniligan ay mga kilos na naganap na. Nagkakaroon ka rin ng karanasan mula sa pagsunod sa mga panuto. Kapag sinabing panuto, may uugnay ito sa direksyon o mga hakbang upang magawa ang isang bagay. Upang mas maging malinaw, gumagamit tayo ng mga salita na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin. Ang hindi pagsasagawa ng isang hakbang ay magdudulot ng pagkakamali. Sa huli, maaaring hindi matamo ang nais na mangyari, maganap, o magawa. Ano-ano nga ba ang panutong sinunod ni Annie? Una, pumunta o pumasyal siya sa halamanan. Ikalawa, maghanap ng bulaklak. Ikatlo, ilapit ang ilong dito pero huwag pipitasin. Sunod, amuyin ang bulaklak. Panghuli, diligan ang halaman. Sa araw-araw mong karanasan ay may mga panuto kang sinusunod. Maaaring hindi mo lamang ito napapansin. Halimbawa nito ay ang ginagawa mo pagkagising. Pagkagising ay una mong ginagawa na iligpit ang iyong hinigaan. Pangalawa ay nagsisipilyo at nag-aayos ng sarili. Pangatlo ay kakain ka ng agahan. Maaaring maiba ito ayon sa iyong nakasanayan. Marunong ka na bang magsaing ng bigas? Ito ang mga panuto sa pagsasaing ng bigas. makikita na ang may salungguhit ay mga salitang kilos.
Ang mga may bilog naman ay mga salitang pananda ng pagkakasunod-sunod. Napansin mo bang hindi sila nakaayos ng tama? Ano kaya ang mangyayari sa sinaing kung ito ang susundin? Tandaan, ang karanasan ay tumutukoy sa mga pangyayari sa iyong buhay na naganap o natapos na. Sa pagsasalaysay mo ng mga simpleng karanasan at sa pagsunod sa panuto, madalas na gumagamit ka ng salitang kilos o pandiwa. Upang maging mas malinaw, gumagamit tayo ng mga salita na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig.